Tandaan niyo po ito, ha? Kahit na gaano katalino ang kabit, mahuhuli at mahuhuli pa rin siya. Amen? Ang nasa isip ng mga manloloko kasi, walang makakaalam. Hindi po ba? Hindi naman nila malalaman yung aking ginagawa. Pero kahit na gaano ka kagaling magtago, di po ba? Mabubulgar at mabubulgar yung ginagawa mong masama. Amen? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Siya nang nagturo, walang nakatago ang hindi mabubunyag. Ang lahat ng nasa bilim ay lalantad sa liwanag. Kaya kung ikaw ay kabit, kung meron kang kabit, umanda kayo. May araw din kayo. Tandaan niyo po yan. Huwag niyong hihintayin, mga kapatid, na kayo'y mahuli bago kayo magsisi. Sana ngayon pa lang kung naririnig niyo po ang mensaheng ito, magbago na kayo. Amen? Mas masakit para sa asawa nyo, mas masakit para sa pamilya nyo kapag nahuli nila kayo. Mga kapatid, please, spare your wife, your family, the pain of discovering your unfaithfulness. Kasi kahit na maloko mo ang asawa mo, ang pamilya mo, kapatid, tandaan mo, may dalawang hindi mo maloloko. Ang Diyos at ang sarili mo. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo. At alam mo, may konsensya ka na mali ang iyong ginagawa. Amen? Ang manloloko, gusto niya, siya lang yung masaya. Amen? Kasi meron naman po mga ibang misis dyan o mga ibang mister dyan. Aminado naman sila, wala naman silang ginawang masama. Masipag sila, nagtatrabaho sila, ginagawa nila yung the best nila, pero hindi pa rin kontento yung isa sa kanila. Anong problema? Kasi gusto niya, yung sarili lang niyang pagnanais ang masundan. Gusto niya yung sarili niyang saya, yung mapunuan. Kaya nga ang mga manloloko, wala pong malasakit sa mga asawa nila. Yung mga cheater, wala pong awa sa kanilang mga pamilya. Cheaters lack empathy.